Good morning, morning! So, ito nga pala mga mamas ay yung kadugtong pa nga nung aking video nung nakaraang araw. May mga oras talaga sa buhay natin na minsan ay ginaganahan nga tayong mag-vlog. Kaya naman nung isang araw ay nakatatlong content nga ni ako. Kung mapapansin ninyo ay yung damit ko ayan at yan pa rin. O diba, hindi na nagpapalit kasi nga nakatatlong content ako talaga diyan. So, eto nga pala inong umaga nung pagkagising ko at ito nga mga balat na lansones ay hindi ko nga pinapatapon sa aking mga anak at ayan nga aking papatuyuin. Alam nyo din ba yun mga mams na yung mga balat ng lansones ay kapag pinatuyo mo ay pwede mo nga yung gawing pampausok, pantanggal ng lamok? Nasubukan ko na din nga ito ng maraming beses at nung kami ngayon nasa kabilang bahay pa ay pagkarami-raming ang lamok din doon at ito nga ang aking ginagamit. Ito ang mga balat ng lansones ay kapag sinunog mo ay mabango ang amoy sa loob ng bahay pero ewan ko bakit nga nakakalayas ito sa mga lamok. Pero meron din nga akong nabasang isang comment ng aking co-mommy na ginagawa din daw nga niya yung ganito. Medyo natuwa nga ako dahil sobrang dami nga naming lansones ngayon ay sabi ko nga ay madami akong maiipon na balat. Ang problema ko nga lamang ay hindi ko nga alam kung paano ko nga ito uubusin. Dahil ito nga ng mga kasama ko sa bahay ay hindi nga ni gasinong kumakain ay talaga namang minsan ay nangangasim na nga ang aking sikmura. Dahil ako lamang ang kain ng kain itong lansones na ito. Isinalin ko na din nga muna pala dito sa basket itong ang bagong dala ulit ni daddy na lansones. O diba hindi pa nauubos yung aking lansones, meron na naman agad ngang kasunod. Dahil hindi na nga magkasya din sa aking medyo malaking basket tray, ay kumuha na rin nga ako doon ng maliliit kong tray at aking ngang isinalin dito yung iba. Nako, kung nagkataon talaga na itong mga lansones na ito ay paborito din ng aking mga anak, baka itong lansones na rin hindi matitirhan at magpapang-agaw pa kaming mag-iina dito. Kaya nga lamang ay solo flight ko talaga kapag ako'y kumakain. Noong kabataan ko nga ay lahat naman ng prutas ay kinakain ko, malayong malayo talaga ako dito sa mga anak ko na ari, ayawan ko nga baga dini kung saan nga nagmana itong mga ito. Pagkatapos ko naman nga mailigpit itong mga lansones din ay ako na nga yung nag-start na naman ang aking daily routine. Alam mo na, ang isang mami na kagaya natin ay hindi matatali sa bahay kundi ang mag-imis-imis nga ni. Kahit hindi ka nga mag-general cleaning araw-araw, itong ang pagbawali sa loob ng bahay ay talaga namang yan ay 2 hanggang 3 beses kong ginagawa sa loob ng maghapon. Pagkatapos ko namang magwalis ay itong at diretso na kaagad ako sa kusina. Kung may hugasin ay akin nga munang huhugasan yan. Eto na talaga ang routine ko at wala nang ang kasawa-asawa. Everyday na lang mag-iimis kung ano-anong mga abubot ang iintindihin. Minsan nakakaumay na talaga at kung pwede nga lamang pagkagising mo ikakain ka na lamang pero hindi nga dahil nanay tayo tayo nga mag-iintindi. Hindi ka rin naman pwedeng magreklamo dahil wala ka rin naman pagrereklamuhan. At ayun nga pagkatapos ko mag-imis ay magsasaing naman. At pagkatapos mo namang maisalang ang iyong sinaing, ay hindi nga doon natatapos ang iyong gagawin dahil habang nakasala nga yan, ay may kung ano-ano ka pang gagawin diyan. Eto nga palang aking mga anak ay nagre-request na naman na magluto nga din daw ako ng barbecue. Sobrang makutingting nga ang pagbo-barbecue kaya naman sabi ko nga ay kailangan ko na yatang gamitin itong aking air fryer kaya naman kinuha ko na nga dun sa aking tabihan. Ito ang aking air fryer na ito ay 2 taon na mula nung aking binili at pangalawang beses ko pa lamang ngayon itong magagamit. Ang akin nga itong unang ginamit ay chicken nga ang aking niluto ay parang hindi ko nga nagustuhan yung aking niluto. Pero ngayon nga itatry ko na ulit at ito nga't niready ko na nga ang aking lulutuin. Kumuha na din nga pala ako ng papel diyan na pangsapin nga dun sa aking pork chop na ilalagay dito sa aking air fryer. Eto ang mga anak ko ay talaga namang nagre-request nga ng barbecue. Ang sabi ko na lamang din sa dalawa ay mas masarap ang ako ari sa barbecue kapag naluto. Akin na nga pala itong isinet sa 180 degrees at 20 minutes na lulutuin. At heto na nga at after 20 minutes ay luto na ang aking pork chop. Pero kabiak pa lamang yan at akin nga itong binaligta dahil yung kabiak nga niyan ay hindi pa nga luto at hindi pa malutong. Habang ako'y nagluluto nga diyan ay lumapit na din nga sa akin si Kuya Jiro at naamoy na nga niya itong aking niluto. At sabi nga niya amoy barbecue din daw nga ni. At ayun nga, nung maibaligtad ko na ay akin namang isinet nga sa 30 minutes. Kaya ito na nga ang aming food. Talaga namang sobrang lutong ng aking niluto sa air fryer na pork chop. Kapag hain na din naman ako at syempre bago tayo kumain ay pray muna. Thank you Lord sa lahat ng biyaya sa amin sa araw-araw. Ito nga si Kuya Jiro at si Banining ay natuwa pa dahil bakit daw nga ni naka-placemat kami. Sobrang special daw nga ni ng aming agahan ngayon dahil nakaset up ang aming table. Gusto ko rin namang i-set up yan araw-araw kaya nga lamang ay hindi nga kami sabay-sabay kumain. Minsan-minsan lamang ito mangyari. Ay siya ay na lang po muna. Maraming salamat sa inyong palaging panonood. Ingat.